Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat panahon. Ako ang inyong independent weather forecaster, nag-uulat batay sa datos ng Pag-asa. Sa ating mga followers, paki-like at share po ang ating ulat. Maraming salamat. At ngayon narito na ang update sa bagyong Wilma. Ayon sa Pag-asa, patuloy na kumikilos ng mabagal pakanluran ang sentro ng bagyong Wilma. Huling namataan ito 170 kilometers sa silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at gustiness na hanggang 55 kilometers per hour. Sa susunod na mga oras, inaasahang gagalaw si Wilma ng west-southwest bago muling umabante westward sa natitirang bahagi ng forecast period. Batay sa track forecast, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas bukas at pagkatapos ay tatawid sa Visayas hanggang Linggo bago lumabas sa Sulu Sea at dadaan malapit sa Northern Palawan pagsapit ng Lunes. Mananatili itong tropical depression sa buong forecast period, subalit maaaring bahagyang lumakas pagdating sa West Philippine Sea. At sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, kasama sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 1, ang ilang bahagi ng Sorsogon, Mainland Masbate, Silangang Romblon, buong Samar Provinces, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, karamihan ng Negros Occidental at Negros Oriental, Guimaras, malaking bahagi ng Iloilo, Capiz, Silangang Aklan, at ilang lugar sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Hilagang Surigao del Sur, Hilagang Agusan del Norte, at Camiguin. Sa ilalim ng Signal number 1, inaasahan ang minimal hanggang minor na epekto ng malalakas na hangin sa susunod na 36 na oras. Ayon sa Pag-asa, patuloy na may banta ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at shear line. Maaari pa ring maranasan ang malalakas na pagbugso ng hangin mula sa northeast monsoon, lalo na sa mga baybayin at kabundukang nakaharap sa amihan. Sa mga baybayin, may gale warning sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas kung saan maaaring umabot hanggang 5.5 meters ang taas ng alon. Sa iba pang lugar, maaaring umabot mula 2 meters hanggang 4 meters ang taas ng alon. Lubhang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng sasakyang pandagat sa mga apektadong karagatan. Paalala, pinapayuhan ang ating mga kababayan na magsagawa ng mga kinakailangang paghahanda, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sundin ang mga anunsyo at abiso mula sa inyong mga lokal na opisyal. Ito ang pinakahuling ulat mula sa datos ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyong lahat.